Yung content marketing, kumbaga, matagal na siyang sinasabi, di ba? Na, dapat mong gumawa ng content marketing, dapat nagsusulat ka ng blog, etc. Yun na yung theme for the past years. And ngayon, ano yung mga nakikita mong shifts or trends this 2024? Ano yung, in a way, pagkakaiba ng content marketing maybe 5 years ago versus now na 2024 na? Okay. Ang daming mga nangyari after the pandemic. And ngayon, alam naman natin, it's already the age of generative AI. Napakadali ng gumawa ng content. Kaya nagsishift yung mga effective na content marketing messages and tools. Pero ito yung mga importante. I'll give you three points. The first one is authentic content. So ngayon, syempre dami ng mga Gen AI. I'm sure marami sa inyo nagcha-chat GPT. Sa kadalasan yung gumamit ng chat GPT, well, like me, I'm a user, mahalata mo na kung ano yung mga content na galing sa chat GPT. Halimbawa, nakatanggap kayo ng email, I hope this email finds you well. Chat GPT yun. Tapos, may mga words na laging nasa chat GPT like unlocking, harnessing, ganyan. So, a lot of content na AI generated, nawawalan siya ng authenticity or parang nagiging sounding like a robot. Na siya. So, what am I heading to? Authentic content that uses storytelling. Yan. So, para umangat ang inyong brand, you have to show your brand values, ano yung personality nyo, ano ba yung mga beliefs ninyo, ano yung mga stories ninyo. So, mas maganda na i-relay ninyo yung mga unique experiences ninyo, how you give quality to your customers, and pakita nyo yon in engaging story form. Actually, matagal na rin tong storytelling pero ngayon there's a need more than ever na maging authentic ka. Kasi alam na ngayon ng mga audience kung ano yung polished content, yung mga Instagram before, di ba, nauso yung mga very glossy na staged content. Talaga may pero ngayon, lalo na sa mga Gen Z, gusto nila yung parang paparazzi type or parang yung totoo ka lang. Mga no makeup, ganyan. So, authenticity talaga importante yan. Mga I woke up like this. Yes. Ganon. Maraming ganon. So, yun yung number one, authenticity and storytelling. Number two, hindi na ngayon uso yung one-way content. Before, 5 years ago, or yung mga nauna pang Web 2.0 yata yun. Ang content na makikita nyo online po, parang brochure type lang siya. Na you have a brochure, convert nyo sa website, babasahin nila, it's very one-way. Yun. So sabi nga nila, if you are going on a date, pag may first date ka, hindi ka na magkakaroon ng second date if all you do is talk about yourself. So dapat two-way ang conversation. So ganun din sa content marketing, conversation should be two-way. So kagaya ng ginawa ngayon ni Jerry, interactive. Live tayo ngayon, meron kayong mga responses, pwede kaming mag-respond sa inyo. It's not one way. So, yun, kailangan interactive and immersive ang ating mga content. So, that's number 2. Number 3, merong watch, tapos dinidictate mo na. Merong uso na yung mga voice assistants. Yes. Di ba? Habang nagda-drive or may ginagawa kayo. So, your content should be optimized for voice search optimization. So, ibig sabihin, pag may nag-search, for example, what are the popular coffee shops in Tagaytay? So, dapat yung content ninyo nag-a-answer dun sa question na yon. So, you have to think about, ano ba yung tinatanong ng mga clients ko para yung aking content ay maging sagot doon sa tanong nila. Could be, kunyari, I'm a wedding planner. Ang tanong ng mga clients ko, how to plan my wedding. Tapos meron akong blog. Tapos, I will be perceived as an expert kasi ako yung magbibigay ng tips, how to plan your content. Tapos sa dulo, well, yun, contact me, I'm a wedding planner. So, before kanila kontakin, meron ka nang naibigay sa kanila na value. So, ganun ang trend ngayon. They don't just contact you doon sa first interaction kasi yung mga
mga customers, they Yeah. research. Yeah. So, most likely, they encounter you 4 or 5 times before they inquire. So, Yeah. they will encounter you through your content. Yeah. Yeah. Okay. Okay. And last but not the least, syempre, yan, kakasabi lang kanina, AI-generated content. So, dadami ang mga AI-generated content, especially yung mga content derivatives. Yeah. For example, you have one piece of blog or halimbawa, 1-hour video. Pwede mo nang i-AI yon na transcription. So, that transcribed video can already be your blog. You can use AI to summarize the content and use AI to create different snippets of content that you can post in several social media Yeah. platforms. So, mas madali na ngayon na mag-generate ng content. Yun nga lang, you have to be authentic and kailangan may storytelling pa rin kasi madali na ring matel ngayon kung ano yung mga AI-generated lang. Yeah. Yeah. Ako gusto ko yung sinabi mong authentic, no? Kasi with the advent nga of AI, sobrang Yeah. daming mga andali na lang gumawa ng content. Yes, yes, yes. So minsan, na-excite tayo masyado na mag-create ng sobrang daming content such that pag binasa mo siya, very robotic na, wala na yung Yes. puso. Yes. 'Di ba? So yung gustong-gusto ko yung sinabi mo ngang authentic. Yes. Yung mga AI ba, is it safe to use? Like si Google ba, will Google penalize me because I'm using AI versus a human written article? Depende yan eh. Depende where you are using AI. AI can be used for idea generation. You can consult with AI if you want to research. But depends on where you are going to use your content. So, for example, if you are going to use your content kunyari sa school, o syempre, you cannot just get content from AI. Meron yung iba mga schools, may mga Yeah. policies na you have to declare na AI generated ito. Some companies also already nag-declare yung if ang written part na ito, written text na ito ay merong kinonsult na AI. So, ayun. Medyo blurred pa yung ating laws ngayon. Actually, worldwide, marami pang mga blurred lines. Kasi napakabilis ng technology pero hindi nakaka-adapt yung mga laws about copyright. Yeah. Basta ang importante, if you produce content using AI, mas maganda na transparent ka rin na you're using AI. And if you're using AI to research, kailangan i-backup mo rin. Mag-reverse search ka and i-verify mo yung content. Hindi ka basta-basta maniniwala lang dun sa sinasabi ng AI. Kasi hindi Okay. pa siya talaga accurate. Yeah, totoo 'yon.